Magandang umaga po sa bawat isa at welcome po sa lahat ng nakikibahagi sa ating live streaming sa umagang ito. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, basahin ko lamang po sa Psalms 100 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Hallelujah! Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. At nararapat lamang po na tayong lahat na nagpupuri sa Panginoon ay magkaroon po ng isang joyful heart. Amen? Yan, naniniwala po ako na lahat po tayo ay nagagalak at nagagalak po kaming lahat na nandito po tayo ngayon sa church. Dito po sa church nagdaos ng live streaming sa umagang ito. At ito po ay dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula sa ating programa, umpisan po muna natin ito sa isang panalangin. Tinatawagan ko po si Sister Leia. Ayan, sige po, patuloy po na idulog po natin sa ating Panginoon ang ating gawain sa umagang ito. Tunay nga po na sa lahat ng ating ginagawa, marapat lamang po na ipagkatiwala po natin ito sa ating Panginoon. Sige po, samahan niyo po akong manalangin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sige po, buka po natin ang ating mga bibig. Oh, hallelujah, oh God. You are worthy of our praise, oh God. You are the Lord of Lords and the Kings of Kings, O God. You are our Jehovah Jireh, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na dakila. Ikaw ay Diyos na tapat sa bawat buhay namin. Ikaw ay Diyos na buhay, na patuloy na nakatunghay sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na tapat at hindi nagmamaliw, hindi nagkukulang, hindi nagbabago sa bawat isa sa amin. Purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Ama, patuloy na lumalapit kami sa inyo sa trono ng iyong biyaya. Dalangin po namin, Ama, sa umagang ito, kalugdan niyo, Panginoon, ang aming mga awitin, ang aming mga pagsamba. Patuloy na ikaw ang kumilos sa bawat buhay namin. Patuloy nga, Ama, na siyasatin niyo ang bawat puso namin. Dalangin namin, Panginoon, sa aming pagsamba ay patuloy nga, Ama, na walang hadlang. Patuloy na ikaw ang Diyos na maitaas. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na patuloy naming dinadakila. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Ama, pangunahan niyo nga po ang worship team sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na kumilos sa bawat isa mula sa aming worship leader, O God, sa aming mga instrumentalist, O God, sa mga backup singer, Panginoon, maging Panginoon sa technical team namin. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos, O God. Give us a unity heart, O God, na ang sinasamba lamang namin, Panginoon, ay ikaw lamang dahil ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Maging Ama sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Bigyan niyo kami ng pusong mapagtanggap. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng malinaw na pag-iisip, O God, upang malaya na makapasok sa bawat buhay namin ang mga salita na maririnig namin sa oras na ito. Ama, pagpalain niyo po ang aming pastor. Bigyan niyo siya, Panginoon, ng kalakasan habang nagpapahayag ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo po ang kanyang buong sambayanan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kumomfort sa kanyang family, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastor, O God, na patuloy na binibigyan niyo ng kalakasan, binibigyan niyo, Panginoon, ng katatagan, at patuloy nga, Ama, na pagpalain niyo po ang kanyang spiritual life, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastor, O God. Maging, Panginoon, sa aming pagbibigay. Pagpalain niyo po, O God, ang mga pusong tapat, Panginoon, na nagkakaloob sa inyo, O God. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, O God, na sa kabila ng pinagdadaanan, O God, andun yung puso, Panginoon, na magbigay sa inyong gawain, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong provision sa bawat buhay namin, O God. Ama, maging Panginoon, ang mga nakatunghay, Panginoon, sa live streaming na ito, O God. Ang bawat tahanan, Panginoon, na nagbigay, naglaan ng pagkakataon upang
sumama sa pagpupuring ito, God, sa fellowship na ito. Pagpalain niyo po ang bawat sambayanan, O God. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng good internet connection, O God. At dalangin ko, Panginoon, anuman ang sitwasyon that they have right now, O God. You speak healing, O God, sa bawat mga family na may kasakitan, O God, sa mga nakakaranas, Panginoon, ng kasalatan. Ikaw ang Diyos na mag-provide ng mga pangangailangan nila, O God. Ama, salamat po sa iyong kabutihan. Sa oras na ito, Panginoon, bigyan niyo kami, Panginoon, ng malayang puso na nagpupuri sa inyo, O God. At dalangin namin, Panginoon, wala po kaming iisiping problema, Panginoon. Wala po kaming ibang dapat gawin, Panginoon, sa oras na ito, kundi itaas at patuloy na itanghal ang iyong banal na pangalan, O God. Magpupuri kami, Panginoon, sa oras na ito, O God. Bibigyan ka namin ng kalwalhatian. Ikaw ang Diyos na itatanghal namin, Panginoon, sa bawat buhay namin sa umagang ito. Salamat po, Ama. Inaangkin po namin ang katagumpayan sa oras na ito. Sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ka, Panginoon. Ayan, praise God. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Patuloy po namin kayong inaanyayahan, iniimbitahan na patuloy tayong sama-samang magpuri at itaas ang dakilang pangalan ng ating Diyos. Amen. Sa umagang ito, wala man tayong face-to-face ngayon. Maaari niyo po kaming sabayan na umawit, sabayan sa pagsayaw, sa pag-indak para sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mabuti at tapat sa bawat buhay natin. Amen. Kaya naman sa umagang ito, patuloy nating awitin, patuloy nating i-celebrate, ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa bawat buhay natin.
ating Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Diyos na dakila, Diyos na tapat kailan pa man. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Tunay nga na napakabuti mo sa bawat buhay namin. Kulang ang salitang salamat. Kaya naman sa umagang ito, patuloy ka naming itataas, itatanghal, hindi kami mahihiyang isigaw kung gaano ikaw ay Diyos na tapat at mabuti sa bawat buhay namin, O God. Hallelujah! Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
Panginoon, sa katapatan mo. Hallelujah! Sa iyo ang wagas na papuri, pagsamba. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, dakilain ang iyong dakilang pangalan, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw, hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Sa anumang oras, sa anumang sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, Ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na mabuti sa bawat buhay namin. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, ang lahat ng papurihan, ang lahat ng pagdakila, pagsambat, pasasalamat, ay binibigay namin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! So muli, magandang umaga po sa bawat isa na sumasaksi po sa ating pong live streaming. Ngayon po ay tayo po ay mag-observe ng Holy Communion. Ngayon po ay unang Sunday ng month ng May. Kaya ito po ay lagi po nating ginagawa ito upang patuloy nating makita o maalala yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po ngayon po, ini-invite ko po kayong lahat na tayo po ay makipag-partake sa Holy Communion na ito. Kayo naman ay nandyan po sa inyo pong mga bahay, sa inyo pong mga tahanan, o kayo din dyan po na sa Binson, Bicol. Tayo pong lahat ay wine-welcome ng Diyos upang ihanda ang puso natin, ang ating sarili, ang body of Christ, para po sa makipag-partake ng banal na hapunan na ginawa ng Diyos. Kaya ngayong oras na ito, ihanda po nating lahat ang ating mga sarili. Patuloy nating makita yung kabanalan ng Diyos
masiyasat natin ang bawat isa upang hindi tayo hatulan ng Diyos. Makita natin na ang pakikipagpartake sa hapunan na ito ng Panginoon ay isang bagay na ginagawa natin ng may kalinisan sa ating puso, may kabanalan sa ating buhay, sapagkat anumang bagay na marumi ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. Kaya ngayong oras na ito, sa ating pong sa pagkakataong ito, tayo po ay magkaroon ng sapat na sandali upang tayo po ay maging karapat-dapat sa pamagitan ng paghingi natin ng tawad sa Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Di man karapat-dapat sa kabanalan
Sige po. Ihanda po natin yung ating po mga bread na sumisimbolo ng katawan ni Jesus Christ at yung grape na sumisimbolo ng blood ng ating Panginoon. Kung ready na po kayo, tayo po ay magsimula ng makipag-partake sa communion na ito na itinatag ng ating Panginoong Yesus. Nang gabing bago ipagkanulo ang Panginoong Yesus, siya'y duwag ng tinapay. Ito ibinigay niya sa kanyang mga alagad. Pagkatapos niyang makapagpasalamat at kanyang sinabi, narito ang tinapay na sumisimbolo ng aking katawan. At sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito, inaalala ninyo ang aking kamatayan. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay na sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoong Yesus. At pagkawi noon, dinampot niya ang saro at binigay niya ito sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, narito ang saro ng bagong tipan na sumisimbolo ng aking dugo. At sa tuwing kayo magsisiinom sa laman ng sarong ito, inaalala ninyo ang aking kamatayan. Sabay-sabay po nating inumin ang laman ng saro. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal na hindi matutumbasan na sa pamagitan ng iyong kamatayan sa krus at sa pag-aalay na iyong buhay ay nagkaroon kami ng tunay na kaligtasan, tunay na pagbabago sa buhay namin. Kaya Ama, sa iyong kamay, pinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po ulit sa inyo. Salamat po sa pagkakataong ito na tayo po ngayon ay nagkakaroon ng live streaming dito na po sa church. Bagamat limitado pa rin po ang ating pong attendees. Wala po pa rin po tayong face-to-face. Maliban na lamang sa ating mga musician, tsaka dun sa ating mga singers, at tsaka yung nag-aayos po dun po sa ating mga gadget doon. Tayo pong lahat ay narito ngayon upang dito po natin gawin itong live streaming na ito. Nakakasabik man na magkaroon tayo sana dito ng pagkakasama-sama. Pero hanggang sa kasalukuyan pong panahon, yung protocol po ng ating government tungkol po sa limitadong mass gathering ay patuloy pa rin natin po itong na-observe. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos sa ating po panambahang ito
At sa kabila po ng marami pong mga bagay na hindi pinapahintulutan sa body of Christ, kaya po limitado lamang po ang ating pong pagdalo sa panambahang ito. Kayo po diyan na nandiyan po sa inyo pong mga tahanan, nakikinig, nanonood, diyan po sa Binson, sa ating pong outreach diyan sa Binson, Bicol. Tayo pong lahat ay mag-focus sa pag-aaral na ito ng salita ng Panginoon. Salamat din po sa ating mga musician, sa mga awit na patuloy pong nagbibigay ng oras, panahon, para po ang kanilang mga talento ay patuloy na ipaghamit po sa Diyos. Lahat po tayo ay gumagawa para po sa kalwatian, karangalan ng ating Diyos. Maging ating pong kaligtasan. Sabi nga po ng Bible, work out your own salvation. Pagtrabahuhan natin yung ating kaligtasan. Pag hindi na po tayo gagalaw, talaga po tayo magkakaroon po tayo ng stagnant. Hindi na po tayo talaga magpapatuloy kung tayo po ay magkakaroon ng pag-aalinlangan doon sa kanyang mga promises sa iglesia. Ngayon po, ang pag-aaral po natin ay tungkol po ito sa fear or not to fear. Yan po yung ating pong message. Fear or not to fear. Sino po ba yung hindi po natatakot sa atin? Lahat po tayo, kahit pa po wala pa po tayong pandemic, meron na po tayong takot na naranasan. Kaya sabi po, ang takot daw po, sabi po rito, dread or alarm in facing danger. No, ito po yung isang nakakatakot na hudyat sa pagpasok po natin sa darating po, haharapin po natin panganib. Alam po nating lahat na nakakatakot po ang nangyayari po ngayon, hindi lamang po sa ating bansang Pilipinas. Sa buong daigdig man ay nakakaroon na po ng fear ang mga tao doon. Dahil nga po sa pagkalat, ito pong virus na ito na almost mahigit na pong 1 taon na naranasan po ng ating bansa. At kung mapapansin po ninyo, nakakatakot itong makikita po natin dito po ngayon sa ating kasalukuyang panahon sa ating bansa na halos ang mga hospital po natin ay hindi na po talaga magkasya o punuan na po ang mga nagiging nakakaroon ng sakit na COVID na ito. At lalo pa rin tayo nakaramdam ng takot doon po sa nangyayari sa India na halos sa 300,000 a day ang tinatamaan nito. So nakaka-alarma po itong ganito pong pangyayari. At meron pa rin po tayong kinatatakutan ito pong doon po sa nangyari sa West Philippine Sea, sa South China Sea, na kung saan ay nagkakaroon din po ng tensyon about dun sa gyera na pwede pong mangyari, sapagkat sinasabi nga doon sa nababalitaan natin na pagmumulan ng ikatlong digmaang pandaigdig ang isang sitwasyon na nakikita po natin sa ating pong karagatan. So lahat pong yan ay dinadalaw po tayo niyan. Dinadalaw po tayo ng pagkatakot tungkol dito. Alam nating lahat na ang pagkatakot po ay hindi po yan maiiwasan. Hindi po yan na pwede po nating sabihin hindi po tayo natatakot. Sapagkat tayo pong lahat ay alam ko po na lahat po tayo nagkakaroon po tayo ng pag-agam-agam sa ating buhay, pagkabahala. Yan po yung lalo na po sa facing, sa hinaharap po nating panganib na ito sa virus na ating pong nararamdaman ngayon. Kaya tignan po natin, pag-aralan po natin dito sa Bible kung ano po ang mga sinasabi tungkol sa pagkatakot. Sino-sino ba yung mga natakot dito sa karakter sa Bible? At sino ba yung hindi natatakot sa atin? Alam po ninyo, pag nakikita po ninyo doon po sa mga hospital, pinapakita lang di ba? Yung mga frontliner na mga doktor, talaga po yung mga patient na matatakot ka talaga eh. Minsan kausap po pa lang, mamaya-maya wala na sila. Alam po nyo, nag-trigger sa akin yung isang pasyente. Ang sabi niya, gusto niyang uminom ng sabaw. Grabe, isipin mo yun. Doon ka sa hospital eh.
kung nasa pamilya mo ikaw, pwede kang manghingi ng gusto mo eh. Eh doon talagang gusto ko po sabaw. So, siyempre yung pagkain doon sa hospital, yun lang yun eh. So, pagkatapos noon, how many hours o minutes lang, makita mo, wala nang buhay eh. Ganun kagrabe, paano ka hindi mag-aalala o matatakot dito sa COVID na ito. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin po tayo nag-iingat. Kakaroon pa rin po tayo ng mga protocols, yung ating face shield, face mask, distancing. Ay patuloy po rin po natin talagang ino-observe ito. Kaya ngayon, bago po tayo magkaroon ng pag-aaral tungkol doon sa fear or not to fear, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming buhay ay makita po namin ang iyo pong mga plano pa. Mga planong magaganda, mga plano pang patuloy na magpapalakas pa sa amin, Panginoon. Kaya ang pagkatiwala po namin lagi sa iyo ang pag-aaral na ito. Lord, alam namin lahat na sa kabila nito, wala po kaming pwedeng gawin kundi iasa sa iyo ang lahat ng nangyayari sa aming bansa, sa aming mga pamilya, at sa aming iglesia. Tinitiwala po namin sa inyong pag-aaral na ito. Binababa po namin ang aming mga sarili upang ikaw ang maitaas, upang ikaw ang maparangalan, upang ikaw ay mapapurihan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So alam po ba niyo na dito po sa mga karakter sa Bible, si Abraham, si Moses, si Joshua, si Jeremiah, Daniel, Zechariah, Mary, shepherds, Peter, Paul, and John, lahat po sila natakot. Isipin po ninyo yung mga karakter sa Bible. Di ba? Isipin niyo itong mga karakter sa Bible na to. Ito nga sila nga, mga malalapit na yan sa Diyos, pero ba't sila natatakot? Diba? Kaya ang sabi sa aking introduction, sa rito, people in the Bible who were confronted by God or His angels all had one consistent response. Ano yung mga response nila? Pag sila'y kinukompront ng Diyos o ng angel, ano nagiging response nila? Fear. Takot. Natatakot sila pag may kinukompront sila ng Panginoon. At sabi, to teach them of God's response was always the same, don't be afraid. Pero pag nakausap nila ang Diyos, dahil natatakot sila, sasabihin lang naman sa kanila ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Pag may taong nagsasabi sa'yo, huwag kang matakot, ako bahala sa'yo, nagkakaroon ka na ng, nare-relieve ka na eh. How much more ang Diyos pa magsabi sa'yo? Na huwag kang matakot. Ano ba sinasabi ng Panginoon halimbawa sa'yo? Alam nating lahat, lalo na may mga pamilya tayo, may mga church tayo, may bansa tayo. Natatakot tayo dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Eh kung sabihan ka ng Panginoon, huwag kang matakot. Ano gagawin mo? Di ba? Matatakot ka pa rin ba? Eh ang Diyos na nagsasabi nitong huwag kang matakot. Di ba? Kung yung tao nga, pag pinangako, huwag kang matakot, medyo lumalakas na loob mo eh. So, nakakaano po ito? Lagi pong pag nagkakaroon po ng takot ang mga karakter sa Bible na binabanggit natin, lagi pong sinasabi ng Diyos, don't be afraid. Huwag kang matatakot. Ganon din sa atin eh. Sa atin po, sa ating buhay Kristiyano, talaga pong hindi naman po natin maiwawaksi itong takot na ito eh. Wala pa nga po yung mga pandemic na to, medyo matatakutin na rin tayo eh. How much more ngayon? Lalo nakakabalita tayo ng sobra-sobra pong tragedy sa mga pamilyang Pilipino. Hindi lamang yung virus, yung walang trabaho, takot kang magutom, takot ka sa pamilya mo, wala kang pagkain. Paano yan? Paano po yan? So titignan po natin sa karakter sa Bible kung sino-sino po yung natakot dito at sinabihin ng Diyos na huwag kang matakot. Yan po yan. Ito po isang napapanahong paksa sa ating buhay kasi nagkakatakutan na po talaga. Nakita po natin sa paligid, ang dami na pong mga community pantry na talaga pong makikita po ninyo, ang daming tao, mahabag po kayo. Mahabag po kayo. At
wala na po tayong magawa. Yung iba dumodoble na rin kasi natatakot na rin silang magutom. Di ba? So, minsan dun sa lugar namin, nakita ko sa subdivision, nagkaroon ng community pantry. Pero sabi ko, hindi naman mga tiga rito to. Subdivision, wala naman sigurong pipila dun eh. So, ang dami dumadayo eh. So, takot magutom talaga. Di ba? Nakakatakot magutom kasama family mo. So, yun po, tignan po natin, basahin po natin sa Genesis chapter 15 verse 1. Ito po ang unang-una pong sinasabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Di ba? Bago po natin, buksan nyo na po dyan sa Genesis 15:1. Pero titignan ko lamang po itong, alam nyo na naman siguro itong 2:7, 1:7 ng 2 Timothy. Di ba? Ano sabi ng Diyos sa kanya? Sabi sa kanya, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Di ba? Pag pinag-aralan mo yun, timidity, pagiging torpe. Pero takot din yun eh. Takot din ang sinasabi ron. Hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot o timidity, but a spirit of power, of love, and self-control, o self-discipline. So, tingnan po niyo sinasabi ng Bible, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi pag-ibig, kapangyarihan, at sound mind. So, makita ba ninyo to? Nakita niyo ba itong sinasabi sa atin ng Panginoon? Pero sabi kay Apostle, spirit of timidity, o pagkamahiyain, o pagiging torpe. Ang ibig lang din sabihin, pag pinag-aralan mo yun, piryon, takot pa rin yun. Kaya ito pong sinasabi rito eh. Ano binigay daw sa atin? Love, power, and self-control. Sound mind. Yan po yan. Yan po yan. Tignan po ninyo sinabi rito sa Genesis chapter 15 verse 1. Sabi po rito, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham nagkaroon ng isang pangitain. Nagkaroon po siya ng vision. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Tignan niyo yan ha. Huwag kang matakot. Sabi rito, ako ang iyong kalasag, ang mag-iingat sa iyo, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ba't natatakot to si Abraham? Ayon po sa mga pag-aaral, sabi ito, why would Abraham be afraid? Perhaps he feared revenge from the king he had just defeated. Maaari natakot siya sapagkat doon sa 14:15, nakita natin marami po siyang mga haring pinabagsak. At natatakot siya, baka gantihan siya nito. No? Gantihan siya nito. Kaya ang sabi sa kanya ng Bible, di ba? God gave him 2 good reasons for courage. Sabi doon. God gave him 2 good reasons for courage. Binigyan siya ng 2 dahilan para maging matapang siya. Kailangan matapang ka rin. Di ba? Ang sabi nito, he promised to protect Abraham. Sabi, pinangakuan siya na iingatan kita. Poproteksyonan kita. At ang sabi pa diyan, he promised a great reward to Abraham. Basahin po natin, sabi ito, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag, mag-iingat sa iyo, at sa bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. So tingnan niyo yun. Wala po talagang reward ang mga taong natatakot. Yes, meron kang takot, pero pag sinabihan tayo ng Panginoon na huwag tayong matakot, huwag tayong mag-aalala, poproteksyonan kita, at sabi bibigyan pa kita ng malaking gantimpala. Kaya sa when you fear what lies ahead, remember that God will stay with you. Ang Diyos ay sasama sa iyo. So makita natin dito. Minsan talaga pong sa atin, pag nasa church tayo, napaka-safety po ng pakiramdam natin eh. Ako po, hindi po ako talaga nag-aano sa inyo. Pag nandito po ako sa church, 100% sobra pa. Yung pang aking ano rito, yung aking ano ba tawag doon? Yung aking ano ba tawag ko doon? Yung pag-iingat ng Panginoon lalo, di ba? Kaya sabi sa akin dito, God will stay with you through difficult time, and that He has promised you a great blessing. Yan po yung sinasabi. Kaya minsan naghirap, pag sinabihin na tayo ng huwag ka matakot, takot na takot ka pa rin eh. Diba?
May mga promise naman. Hindi naman sinabi, huwag ka naman matakot. Tapos na, hindi po eh. Meron siyang promise eh. Sasamahan kita. Yung tao nga, pagka may nagsabi sa'yo, sasamahan ka, na ano ka na eh, nare-relieve ka na eh. How much more ang Diyos ang magpangako sa'yo, sasamahan kita. Ayun po yung pinaka-the best na sinabi kay Abraham eh. Yung sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Panginoon. Alam nyo, pag tayo po talaga nagkulang ng tiwala sa Diyos, alam ba ninyo yung mga message, yung kahapon, yung message ni Ate Lea, di ba? Yung victorious Christian life. Victorious ba tayo? Lagi tayong lulugo-lugo, di ba? So, ito po isang pagpapaalala uli sa atin eh, yung message din ni Pastor Grace, yung dominion, no? Alam mo, yung authority binigay yan sa atin eh. Kasi hinubaran tayo ni Satanas yan eh. Yung dominion na, inalis sa atin yan eh. Kaya nagkakaroon tayo ng takot. Tingnan nyo yung mga mensahe, halos dikit-dikit yan sa atin eh. Talagang ginagawa ng Panginoon sa atin, talagang pinalalakas tayo, pinatatapang tayo. Ngayon, ang mensahe natin, pagkatakot pa rin, huwag tayo matatakot eh. Pipili ka lang naman eh. Alam nyo, siguro sa ibang province, hindi masyadong ganun. Pero dito po sa lugar natin, talagang hindi ganun kasi ang probinsya eh. Merong mga pre-COVID nga sa ibang province eh. Walang COVID dito. Talagang dito sa atin, talagang dikit-dikit tayo eh. Dikit-dikit tayo. Minsan, bumahin ka lang, may COVID ka na eh. Diba? COVID to eh, ano? Nagtai ka lang, COVID na rin eh. Grabe naman no. Sorry sa word pero totoo yan eh. Totoo yan. Ang bihira eh. Kaya ikaw tuloy, lalo kang kinakabahan. Lalo makasambahay mo, gaganunin ka. Grabe naman talaga. Tingnan po pa natin dito sa Numbers. 21:34. Kaya kayo, tumigil kayong takot-takot kayo ha. Kaya tuloy tayo, hindi na tayo magkakainan tuloy dito eh. Diba? Siyempre, nag-aalala rin tayo eh, di ba? Nag-iingat lang naman. Basahin ko po dito po sa Numbers 21:34. Nandiyan na po kayo sa bilang. Sinabi ni Yahweh kay Moses, huwag kang matakot. Ito pa uli, di ba? Takot na naman na ito eh. Takot na naman na ito. Sapagkat ipalulupig ko sa iyo, ko siya sa iyo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hesbon. So, ito pa rin ang pagkatakot ni Moses eh. No? Sabi sa akin binabasa, God assured Moses that Israel enemy was conquered even before the battle began. Alam po natin sa giyera lagi ito nangyayari. O yung pagkatakot na ito. Sabi, before the battle began, ang sabi rito, nagkaroon na po talaga ng kasiguruhan na magtatagumpay sila sa bawat giyerang kanilang papasukan. God wants to give us victory over our enemies. That's true. Pero sabi rito, which are usually problem related to sin rather than armed soldiers. That's true. Ang pinakamabigat nating kaaway, hindi naman army. Ano pinakamabigat nating kaaway? Yung sin. Diba? Kaya yung mga mensahe natin tungkol sa victory, kasalanan talaga ang pababagsak sa'yo eh. Yung mga literal na army, hindi masyado eh. Kasi ang pinaka-the best, pinakamabigat na laban, yung pagkatakot mo doon, ikaw eh maigupo ng kasalanan na to eh. Yan yung sinasabi dyan eh. Kaya sa akin binabasa, but first we must believe that God can help us. Una, lagi nating isipin, unang-una, maniwala tayo na ang Diyos po ay laging tutulungan po tayo nito. Tutulungan po tayo nito. Second, we must trust Him. Ito rin yung mensahe, di ba? Believe and trust.
natatandaan niyo yung sa daw natin, tinuturo ni Ate Lea, sabi niya rito, sa akin binabasa, we must believe first, and then second, we must trust Him to help us. Third, we must take the step He show us. So hindi lamang yan hindi lamang believe, trust, and then meron ka talagang gagawin. May gagawin ka. Kung mapapansin po ninyo itong verse 35, napatay nga nila si Og, ang mga anak nito, at ang lahat ng kababayan nito, wala silang itinirang buhay. Sinakop nila ang lupaing iyon. So makita natin dito, kung meron kang believe, meron kang trust, dapat a-action ka din eh. Kasi without action, walang mangyayari sa'yo eh. Maalipin ka pa rin yan. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon eh. Alam po ba ninyo, tayo pong lahat ay nagtatrabaho sa Panginoon sa ubasan ng Diyos. Tayo pong lahat ay workers ng Panginoon. Lahat po tayo, binibigyan po tayo ng vocation, ng trabaho ng Diyos na to. Kaya kung tayo po ay magkakaroon ng takot, hindi po tayo magagamit ng Diyos. Magiging stagnant po tayo. Katulad po natin ngayon, nagkakatakutan tayo. Ang dami nga ngayon, di ba? Ang dami nga ngayon, talagang sarado ang church eh. Sarado ang church. Kasi nga, talaga nakakapag-alala to eh. Nakausap ko nga si Pastor Bonnie kasi nung nakaraang Sunday, nagkaroon na sila ng face-to-face. No? Sabi ko, teka muna, hindi pa tayo napapayagan. 30%. Wala pa niyan ah. Sabi ko. Pastor, paano gagawin mo? Diba? Alam ba ginawa namin? Nagpaalam kami sa barangay. Pinayagan naman kami 30%. Inisip ko magpaalam din tayo sa barangay. Diba? Kaya lang, ayoko naman tanganan yun eh. Diba? Ayoko tanganan yun. Ilan dumadalo sa kanila? 80. Sa 300 attendance nila, 80. 30%. Hindi na sila nakapag-intay. Diba? So, nakakatakutan din talaga eh. So, kinakailangan na rin tayo mag-step tayo, humakbang tayo sa ating pananampalataya. Kaya sabi sa akin binabasa, first, we must believe that God can help us. Second, we must trust Him to help us. Believe, trust, and then, third, sabi rito, we must take the step He show us kung ano pinapakitang pagagawaan sa'yo. Gawin mo. Nagtitiwala ka, naniniwala ka, nagtitiwala ka, may pinagagawa sa Diyos, gawin mo yon. Kasi 3 bagay yung pinagagawa sa iyo eh. Ang hirap kasi nga sa atin eh. Meron tayong paniniwala, meron tayong pagtitiwala, pero hindi naman tayo gumagawa. Ano magiging saysay nung sinasabi niya sa atin? Na huwag tayong matatakot. Sino ba sa atin ang hindi natatakot sa atin? Yan po yun, kung maaari nga, pag lumalakad ka sa karsada, magkulubong ka na eh. Di ba? Mag-astronaut ka na, magsuot ka na. Di ba? Punta ka naman sa Batanes, hindi ka tatanggapin doon dahil baka mahawa sila sa'yo. So, ganun po yung nangyayari sa atin. Kaya, basahin po uli natin. Ito pong matatapang ito, matatapang yan. Abraham, Moses, sino pa? Si Joshua. Si Joshua po. Ay napaka-ano nito. Isa po siyang warriors po yan. Diba? Buksan po natin sa Joshua, chapter 8, verse 1. Tingnan po ninyo, lagi po itong merong message dito, huwag kang matakot. At ang Diyos ang nagsasalita, Diyos ang nagsasalita. Sabi rito, at sinabi ni Yahweh kay Joshua, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat ng mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai
ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. So bakit ito? Bakit nagkaroon ng takot si Joshua? Si Josue? Ba't nagkaroon siya ng takot? Di ba? Alam nyo, itong lungsod ng Ai o Ai, a place in Palestine. After Israel had been cleansed from Achan sin, Joshua prepared to attack again. Alam mo ninyo, pangalawang atakin itong gagawin niya eh. Kasi yung unang atake niya, natalo sila. Natandaan niyo yan? Natalo sila. Alam na alam nila magtatagumpay sila eh. Pero ba't sila natalo? Ba't sila natalo? Kasi hindi alam nitong si Josue na merong may kasalanan sa grupo niya eh. Nakita nabasa niyo ba yan? May kasalanan eh. Ang punot dulo nung pagkabigo nila, si Akan. Nakagawa pala ng isang malaking kasalanan. Kaya nung humalakay sila, talo silang lahat. Bakit? Kasi may kasalanan eh. Alam niyo nakakatakot nung araw Kasi pag ang isa pong bansa o isang grupo, isa lamang dun sa inyo ang merong problema. Lahat kayo damay. Lahat sila nadamay eh. Alam ko naman itong message na to, alam nyo na to eh. So ngayon, pangalawa na to. Pangalawa na itong sinabi. Sabi sa kanya, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. O huwag ka na matakot, sasalakay kayo uli. Yan po yung sinabi yan. Kaya sa akin binabasa, after Israel had been cleansed from Achan sin, na yan eh, na nalinis na sila eh. Joshua prepared to attack again. This time to win. Second, unang bugso, talo. Pangalawa, laban uli. Mananalo na tayo. Yan yung sinabi. Tingnan po ninyo Ano natutunan ni Joshua rito? Joshua had learned some lesson that can follow. Sabi rito, confess your sin when God reveals to you. Hindi ka magtatagumpay, anak. Without confession, yung sin mo. Hindi ka magtatagumpay. Katulad ng nangyari dito kay Akan. Tayo pong lahat, huwag nating pilit ang sarili natin sa isang matagumpay na laban kung walang confession. No? Kaya sabi sa akin binabasa, confess sins when God reveals to you. Merong pinapahayag na kasalanan sa iyo. Diba? Bakit kahit hindi sa iyo, sa iba. Yan. Yan, nabasa po natin yan sa chapter 7, verse 19 to 21. Nakita natin dito kung paano naggipit si Achan. Umami siya doon sa kasalanan niya. Umami siya doon sa kasalanan niya. Sinabi niya yung mga kasalanan niya kasi nangusap na ang Diyos kay Josue na merong may kasalanan sa inyo. Kinorner niya lahat, tinipon niya yung mga lahi-lahi yung grupo. Tapos umami nitong si Akan. Ano ba ginawa sa kanila? Ano ginawa sa kanya kay Akan? Pati pamilya niya sinunog. Doon makita yung may cremation doon Di ba? Di ba? Buhay na sinunog. Buti yung cremation sa atin. Patay ka na susunugin Doon sinunog silang lahat. Kaya eto pa ang isa. No? Eto na tagumpay mo kasi nawala yung kasalanan na yun Sabi niya, confess your sin when God reveals to you. When you fail, kung ikaw bumagsak, refocus on God, balik ka uli sa Diyos. On God, deal with all problem and move on. Patuloy ka pa rin. Kasi alam po ninyo, whether or not, totoo po ito, minsan binabagsak po talaga tayo ng kasalanan. Pag tayo po nag-down na dyan, hindi na tayo bumangon, mananatili na tayong bagsak po dyan. Alam niyo po ba yan? Alam po ba ninyo, may mga Kristiyano they are Christian pero slave pa rin ng sin, nagpapatuloy pa rin, pero nag-church. Nakita kayo niya? Nakakasaksi tayo niyan. Ang inyo pong pastor nakakasaksi ng mga ganyan. Nakaka-witness po ako. Ako po ay
nagtataka ako, bakit ganun? No? Anong klaseng conviction meron ang mga tao na katulad nito? Hindi po talaga magtatagumpay eh. Kaya sa akin binabasa, when you fail, refocus on God, deal with the problem, and move on sa 7:22 to 25. At dyan din po sa 8:1, sige, salakay uli kayo. God's won the cycle of sin, repentance, and forgiveness to strengthen us, not weaken us. Alam po ba ninyo, binibigyan lagi tayo ng kalakasan ng Panginoon eh. Kaya kinakailangan yung sin na to ay pagsisihan at yung pagpapatawad ng Diyos ay magpalakas sa atin upang upang tayo patuloy na maglingkod sa Panginoon. Hindi naman po tayo perfect, hindi naman po tayo, sinasabi natin, hindi po tayo nahuhulog minsan sa kasalanan. Pero ito pong sin na to, refocus ulit, balik ka uli sa Diyos kasi yung pagkatakot mo na yan, mananatili na po yan. Pag yung may kasalanan na po tayo sa puso po natin, hindi na po tayo makakaabante, hindi na po tayo makakasulong, makaka-move on. Maaring nag-move on ka pero mahinang-maina ka rin. Wala kang laban, wala kang panlaban. Nakikita lang sa physical body mo, pero spiritually, semplang ka ng bagsak ka na. Kuha nyo ba yan? Kaya yun po yung sinasabi po sa pinag-aaral natin. The lesson learned from our failures should make us better, able to handle the same situation the second time around. Magiging mas matagumpay ka sa pangalawang salakay na ito. Yung sinasabi diyan. May failure po tayong lahat, but make us better, able to handle the same situation. Same situation na yun eh. Pareho na yun eh. Alam niyo, napakahirap tayo sa mga ating buhay na untog ka na, mauntog ka, tatlong untog. Yun din sa lugar na yun. Parang, nakakita na ba ng Kristiyano hindi nadadala? Diyan ka na natisod, matitisod ka pa rin dyan. Diyan ka na nahulog, mahuhulog ka na naman dyan. Ano? Kaya yung takot. Yung takot. Ano ginagawa sa atin yan? Sa inyo, ano ginagawa ng takot? Alam po ninyo, ang inyo pong pastor ay nakakaranas po ng sobrang trouble. Sobrang takot. Dahil itong sobrang takot, minsan naranasan ko minsan. Alam niyo ba wala akong ginagawa, kundi makipag-usap sa Diyos. Wala akong ginagawa, hindi makipag-usap sa Diyos. Yun ang tangi kong Yun ang tangi kong weapons. Pag ako natatakot, kakausapin ko siya. At yun din tinuturo ko, kahit na sinong kinakaharap kong merong mga naranasan, mga natatakot, mga nahihirapan, troubles, ang pinapayo ko lang, kausapin mo Diyos. Kasi ang Diyos ang makapagpapalakas sa iyo eh. Ang Diyos ang makakapag-encourage sa iyo, makagbibigay sa iyo ng courage na tumapang ka. Wala po akong sa akin pong testimony sa inyo. Bilang pastor po ninyo sa iglesyang ito, kasama po ang mga co-pastor ko. Ang masasabi ko lamang po sa inyo, sa body of Christ, sa inyo po dyan, nanonood, kung meron pa po kayong naramdaman takot, especially sa physical ninyo. Ang tangi ko pong ginagawa, kausapin ng Diyos through Bible. So, magitan ng Bible. Kasi po, pag tayo po ay nagbabasa nito, kinakausap natin ang Diyos. Naniniwala tayo dito. At pag kinakausap natin ang Diyos through the Bible, sasagot po yan sa atin. Sasagot po siya sa atin.
Yan po yung pinaka-the best na gawin natin. Pag tayo po nakakaramdam po tayo ng fear, ng takot. Wala na pong iba. Yes, makakatulong ang mga kapatiran. That's true. Marami rin po akong karanasan na pag ako po ay nagkakaroon ng troubles din sa buhay ko, kinakausap ko yung mga kapatiran. Minsan di ako naintindihan. Pero sa puso ko po, ito po ang tangi-tangi, ang pinaka-the best na ginagawa ko po para po sa aking troubles na ranasan. Kausapin ang Diyos. Kausapin ko lang ang Diyos. Wala na akong gagawin, yun lang. Yun lang ang ginagawa ko. Kaya minsan sa atin po, natatakot tayo. Magpapabaksin ba ako? Diba? Tapos makabaltaan ka, yung vaccine, pag mga ilang araw, mabaliw ka, nakakatakot naman. Diba? Sira loob mo, pagdating ng mga ilang taon, i-epekto na yun sa'yo, magiging iba ka na, takot naman na ito. Kaya lalo ka na, sino pa talaga papaniwalaan ko? Diba? O di, ivermectin ka na lang, 30 pesos lang isa. Diba? 40 pa, tumataas na. Pero mura pa din. So, makita nyo, ang dami-dami natin malaman. Ano ba? Kaya lahat to sa amin, ano ba? Papabaksin ba? Ano? Ay, hindi ko na sinasagot po yun. Kasi baka maging kontrabida lang ako sa kanila. Gusto pala nila eh. Diba? So, sabi ko nga sa sarili ko, alam mo, kasi minsan hindi naman nila ako maintindihan eh. Diba? Ibig sabihin ba, pag nakakapagbasa ng Bible, talagang gumagaling ka? Oo, sa akin yun ha. Subukan ninyo. Ewan ko kung nasusubukan ninyo yan. May mga humihingi sa akin ng counseling, natatakot sila, magbasa ka ng Bible. Magbasa ka ng Bible. Kaya lang, pag binabasa ang Bible, parang wala eh. Pag nagbabasa ka ng Bible, lagi mo tandaan, pag nagbabasa ka ng Bible, kinakausap mo Diyos nun. Kinakausap mo Diyos. Makikita mo, maramdaman mo siya eh. Maramdaman mo siya. Kaya laging nasa tabi ko yung Bible eh. Oh. Kasi yan ang aking medicine eh. Yan ang aking medicine. Di ba sinasabi ng Bible? Yung salita ng Diyos, medicine yan. Diba? At hindi lamang, at lahat ng mga lingkod ng Panginoon, kasama yan sa ginagamit ng Diyos para ikaw ay makomfort. Mga kapatiran natin. Pag may problema tayo, text mga kapatid. Problema ako. Maganda yan, magandang ano yan eh. Magandang medicine. Yung mga kapatiran natin. Na mahiram sila ng tulong. Pag ikaw nangangailangan. Yan po yung pinakamaganda sa ating mga Kristiyano eh. Meron tayong malalapitan. Hindi tayo laging nakaasa sa medicine. Yung ano ba yung tawag doon? Yung mga gamot, di ba? Supplement. Supplement. Hindi tayo nakaasa sa mga paracetamol. Diba? Sa mga kung ano-ano pong pampababa ng dugo. Diba? Hindi ako minum po niyan. Kasi naniniwala ako ang Diyos ang magpapagaling eh. Ano ba naman yung 200 ang dugo mo? Diba? 200 over 170. High blood ba yun? Diba? High blood ba yun? Malapit-lapit ka na nun. Diba? Konting taas lang nun. May pagkakalagyan ka na eh.
Basa ka lang ng Bible. Basa ka lang ng salita ng Diyos. Kahit saan ka, kaya ang Bible, laging katabi, laging kasama. Lagi ka rin may koneksyon sa mga kapatiran. Kasi sila ang gagamitin ng Diyos. Maggagamitan tayo para tayong lahat ay mapagtagumpayan natin yung fear na to. Pastor, natatakot ako eh. Bakit? Kasi darating yung kobrador. Yan, problema mo yan. Diba? So, yun po yung sinasabi po ng Panginoon eh. Lalo na po pag tayo po ay nagkakaroon po talaga ng ano tayo. Nagkakaroon po tayo ng kasalanan. Hindi po tayo makakaabante. Lalo po tayong tatakutin ng dyablo. Sabi sa amin na, the lesson we learn from our failure should make us better. Kinakailangan talaga doon sa failure mo, meron kang natututunan. At doon sa natutunan mo, lalong nagiging maayos yung pag-handle mo doon sa pagkakamali mo uli. Naayos mo uli yun. Because God is eager to give us cleansing, forgiveness, and strength. Tandaan po natin lahat yan. Huwag po tayong mahiya sa Panginoon na sabihin yung sin natin. Huwag po tayong mahiya sa Kanya. Because God is eager to give us cleansing, forgiveness, and strength, the only way to lose is to give up. Ang pinakatalo kapag sumuko ka na dyan. Pag sumurrender ka na. Ang dami na po kasi sumusurrender na eh. Kasala na ako, hindi na ako, ganito na lang. Hindi. Meron pong promise ang Diyos. Meron laging second chance ang Panginoon binibigay po sa atin. Huwag po tayong magbaba doon sa mga kasalanan natin. Talagang anuhin tayo niyan. Ididiin tayo niyan. Confess natin yan. Sa ating Panginoon. At kung meron tayong kasalanan din sa ating kapwa, confess natin, sorry. Kasi ibabagsak ka niyan. Tatakutin ka lalo niyan. Ang ibabagsak natin talaga, bagamat ang Diyos ay nagbibigay ng paglilinis, pagpapatawad at lakas, the only way to lose is to give up. Ang pagkatalo po natin, pag hindi na po tayo, sumuko na po tayo. Huwag natin sukuan. Huwag po nating isuko ang ating pong pananampalataya sa ating Diyos. Huwag po natin isuko ang Bible na to. Lagi po natin katabi, lagi po natin basahin. Hayaan mong maluma ang Bible kababasa mo. Di ba? May nakita nga ako Bible eh. Hindi pinapalitan, gula-gulan. Palitan mo naman yan. Yung iba naman, bagong-bago, hindi sinusulatan, baka marumihan. Tsaka hindi na binabasa. Meron po talagang nagkakapapakounsel, natatakot sila eh. Natatakot. Hindi nawawala yan. Eh kung takot ka rin, paano? Takot ka rin. Huwag po tayong tumigil sa trabahong binigay sa atin ng Diyos. At tumigil ka na kasi natakot ka na. Pag may nag-open opportunity, kahit may COVID, pasok ka. Pastor, pwede ka mag-Bible study sa amin. Hindi, may COVID eh. No. Ano ka? Diba? Opportunity yan eh. Medyo ingat din. So, may nadaanan din akong patay. Pero in Revelation, ako gusto ko mag-funeral service. Gusto ko funeral service. Tapos merong isang revelasyon na binibigyan ka naman ng Panginoon ng wisdom eh. Di ba? Nasa karsada. Kung magkakaroon kayo dyan ng funeral service, dadagsain kayo ng tao. Baka yan ang maging dahilan para ma-question kayo. No? Siyempre, pag nasa karsada kayo, hindi nyo control yung tao eh.
Di ba? Hindi nyo control yung tao. Dun sa pantry nga, di ba? Hindi mo na control eh. Hindi hinuhuli yun. Katulad doon sa atin. Alam nating lahat na iniingatan din natin yung faith natin. So, hindi ko po tinuloy. Pero kung sa loob ng bahay, tuloy-tuloy natin. So, hindi po tayo dapat matakot kahit na meron tayong mga COVID. Hindi tayo matatakot dahil tayo po ay nagtatrabaho sa Diyos. Ang ating pong employer ay ang ating Panginoon. Kaya yung pagpunta nyo po rito sa church, ang Diyos po ang sumasama sa atin. Pag natakot tayo, okay naman yun, doon ka lang sa bahay. Nood ka na lang. Habang nanonood ka, kumakain ka pa. Pwede pang matulog ng konti. Paggising mo, closing prayer. Di tapos, di ba? Dito, hindi ka makakatulog. Kita ko kayo lahat. Di ba? Kaya walang tulugan. Kaya sa akin binabasa, we can tell what kind of people we are by what we do on the second and time around. So, second and third attempts. Kinakailangan talaga lagi kang mag-attempts eh. Lagi kang, pag bumagsak, bangon ulit. Kamatakot. Kamatatakot. Kamatakot dyan. Si Jeremiah, nagkaroon din ng takot. Si Daniel. No? Basahin na lamang po natin itong kay Daniel, chapter 10, verse 12 to 19. Daniel chapter 10, verse 12 to 19. 12 muna. 10, 12. Tsaka nabasahin yung 19. Sabi diyan, sa aklat po ng Daniel chapter 10, verse 12. Sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot, Daniel. Eto na naman, di ba? Laging merong ganun lagi. Di ba? Huwag kang matakot, Michael. Palagay ko naman, hindi ka na nga matatakot. Pag natakot ka pa, problema mo na yan. Sapagkat mula pa nang magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ng pangunawa, dinig na ang iyong mga dalangin, kaya naparito ako. Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan ako nung nag-iisa kasama ng mga hari ng Persya. Balikan po natin verse 19. Sinabi niya sa akin, ikaw na labis kong minamahal, huwag kang matakot, ipanatag mo yung kalooban at magpakatapang ka. Pagkatapos niyang magsalita, tuluyan nang nagbalik ang aking lakas. So makita natin dito, laging sinasabi ng Panginoon yon. Pag natatakot tayo, huwag kang matakot, magpakalakas ka. Paano lalakas, Pastor? Wala ngang foods. Hindi naman totoo yun. Mga Kristiyano nga lalong tumaba eh. Diba? Langan na gutom eh. Sino may sabing may pandemic, di ba? Tignan mo mga Kristiyano. Basahin po natin ito. Ha? Although God sent a messenger to Daniel, hindi ko malaman kung sinong messenger ito. A powerful spiritual being, the spirit prince of the kingdom of Persia. No? Itong messenger na ito ay dinelay ng 3 weeks. Dinelay siya. Yung mga prayer niya, dala-dala itong messenger na ito, pero na-delay siya ng 3 weeks. Daniel faithfully continued praying and fasting. And God's messenger eventually arrived, assisted by Michael, the archangel. Kaya sinasabi rito, yung Panginoon, hindi pa sumasagot. Pag may kasagutan na, hinahadlangan ito ng King of Persia, ng mga evil. Di ba? Hinahadlangan yan.
Kaya ang sinasabi rito sa akin binabasa, Daniel faithfully continue praying. Yung prayer niya, masagot ng Panginoon ito sa pamagitan, dahil ang tagal na, continue yung prayer niya and fasting. And God messenger eventually arrived, assisted by Michael, the archangel. At sabi, answer to our prayers may be hindered by unseen obstacle. Totoo to. Marami po tayong mga pinapanalangin, pero minsan, maraming obstacle na hindi natin nakikita. Hinahadlangan yung mga prayer. Dito kay Daniel, nakita nyo ba yan? Dito kay Daniel. Hindi na, ang ano ko dito, yung mga vision kasing nakita niya, natakot din siya eh. Ang sabi ng mga scholar, doon sa nakita niyang vision, yung evil talaga, pupuksain yung mga, yung mga lahi ng Diyos. Yung lahi nila, pupuksain. Siguro parang yun na nakita niya, kasi natatakot siya. So, nagpadala siya ng mga prayer doon, kaya lang ang sabi, sumagot na ang Panginoon sa iyo, kaya lang may humahadlang pa doon para yung panalangin mo hindi pa marinig, hindi mo pa makuha. Kaya sabi niyo, answer to our prayer may be hindered by unseen obstacle. That's true. Minsan may mga prayer tayo hindi pa natin natatanggap kasi may humahadlang doon na hindi natin nakikita yon. Pero ang sinasabi po rin sa akin binabasa, don't expect God answer to come easily or too quickly. Minsan may mga prayer tayo na hanggang ngayon hindi pa talaga sinasagot ng Diyos. Hindi pa sinasagot ng Diyos. Sino yung mga may prayer na hanggang ngayon wala pa siyang makuha ang kasagutan sa Panginoon? Pero will ng Diyos yun, ha? Kalooban ng Diyos yung pinagpe-pray mo, mali ba lang kung di kalooban? Talagang wala kang aasahang kasagutan doon. Ano yung pinagpe-pray natin hanggang ngayon? Ang tagal na, Pastor, hindi ko pa rin matanggap itong kasagutan. Di ba? Meron. That's true. Pero tingnan natin. Sabi sa akin binabasa, prayer may be challenged by evil forces. No? Kina-challenge pa yan eh. Inaano nyo pa yan, hinaadlangan yan. So, pray fervently and pray earnestly. Then, expect God to answer at the right time. Merong right time ang Panginoon. Ay, huwag ka matatakot kung merong pa mga nagpe-pray na hanggang ngayon ay nahadlangan pa rin. Just pray. Continue. Huwag ka matakot. Like Daniel. Huwag ka matakot. Nahadlangan lang yung mga prayer mo pero darating yan sa'yo. So, yun po yung mga napag-aralan po natin. Marami pa po sila eh. Si Mary, si Zechariah, yung shepherd, natakot din sila. Si Peter, diba? Sabi sa kanya ni Peter, natakot si Peter. Sabi sa kanya, magmula ngayon. Hindi na isda hulihin mo, tao na. Minsan, natatakot tayo paggamit sa Panginoon. Diba? Si Paul, si John, sa Revelation. Ito na po tayo, magwawakas na po tayo sa ating pong message. No? Revelation, chapter 1, verse 17 to 18. Sabi sa Revelation, chapter 1, verse 1, chapter 1, verse 17 to 18, diyan na po tayo magtatapos, no? Sa ating pong pagwawakas sa mensaheng ito. Sabi diyan, pagkakita ko sa kanya para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, kanino sinasabi? Kay John. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Lagi na lamang sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at manatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. So, makita niyo doon. Sabi rito, sa akin binabasa, don't have to fear death or the grave. Huwag kang matakot sa kamatayan at sa daigdig ng mga patay. Ang sabi ng Bible. Because Christ hold the key, hawak niya ang susi doon sa dalawang yon. Yung fear of death at yung libingan, hawak niya yun sa kanyang makamay. Sabi sa akin binabasa, we must do is to turn from sin. We must do is to turn from sin and turn to Him in faith.
when we attempt to control our lives and disregard God, we set a course that lead directly to hell. But when we place our life in Christ's hands, He restores us now and reassured us. Sinasabi po rito, tinitiyak niya ito, na meron kang eternal peaceful and relationship with Him. So makita niyo na, huwag kang matakot, pati sa kamatayan nga eh. Huwag kang matakot sa daigdig ng mga patay o sa iyong kamatayan. Hawak ko ang susi, ako ang may susi, may hawak niyan. So makita niyo, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. So nakita natin dito, maging sa huling-huling sandali ng kamatayan, huwag kang matakot. Nakita niyo ba yan? Nakita po niyo yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Laban tayo. Marami pong obstacle, maraming hadlang sa paglilingkod. Pero laging sinasabi sa atin ng Panginoon, don't be afraid. Lakasan mo ang iyong loob, magpakatatag ka, magpakatapang ka. Sapagkat ako ay sa iyo, sasamahan kita, tutulungan kita. Po yan. Ang pagkatakot po ay hindi po yan magiging matagumpay ang buhay natin. Wala pong Kristiyanong takot. Nag-iingat lang, Pastor. Okay naman. Sama ako dyan. Kasi sa ating buhay, mga anak, huwag po tayong padala sa takot natin. Alam natin lahat, meron po tayong family. Meron tayong magugutom na pamilya. Pag nahinto tayo sa trabaho, nawalan tayo ng kita. Ang dami po ngayon walang trabaho. Ang dami po ngayon. Minsan, lalakad ka lang sa kalye. Parang dami-dami mong gustong tulungan. Kaya lang, minsan may namumulot ng basura sa aming lugar. Tuwing umaga yun nakikita ko siya, may dala-dala siyang sako. Tapos, kalkal ng basura. Tuwing umaga. Pero man, nakita ko, nag-iipon silang, magtatay sila, naka-standby doon. Nag-iipon sila ng mga karton-karton. Sabi ko, ano ba kikitain ito? Talagang maawa ka talaga. Maawa ka. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Na hindi tayo matakot sa nakikita natin na sitwasyon ng buhay ng ating kapwa. Laban tayo. Sapagkat ang pagkatakot po ay hindi binigay yan sa atin ng Panginoon. Ang binigay sa atin ng Panginoon, power, love, and self-discipline, self-control. Amen? Tuloy-tuloy tayo ulit. Diyan sa inyo yung tahanan sa Bicol, huwag po kayong mag-alala. Diyan sa inyo, pinakamaganda na yung sitwasyon nyo ngayon Dito, medyo MECQ. Napahaba lang yung, napaano lang yung curfew, di ba? Hinging alas 10. Pero walang halos bago. Meron man sa mga nagtatrabaho, magiging yung mga fast food, mga restaurant, pwede na yata yung 50%, 30%. Yan na yan. Pero sa church gathering, 10% pa rin. Salamat pa rin tayo sa Panginoon. Meron tayong church building na ginagamit ng Diyos. Yung iba po wala, sarado. Yung iba hindi na makabayad ng upa. Talagang close na talaga sila. Yan. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na sa nararanasan namin sa aming bansa ay patuloy kami magtiwala sa iyong kakayahan. Tulad na sinasabi mo sa mga karakter sa Bible na huwag matakot. Ito rin ang lagi naming narinig sa iyo sa bawat pag-aaral namin na huwag kaming matakot. Sapagkat may mga promise ka sa amin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwanan. Ipoprovide mo ang mga blessing sa amin, Panginoon. Sa kabila ng mga trahedyang naramdaman namin, hindi mo kami pagkukulangin.
laging sapat, Panginoon, ang pagpapalang ibinibigay mo sa iyong mga anak. Tulungan mo lang kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Ano man yung mga sin, yung mga kasalanan, nire-reveal mo, Panginoon, sa amin. Tulungan mo kami na mapagsisihan ito at patuloy na matalikuran ang anumang kasalanan ito, Panginoon, upang ang takot na ito ay hindi kami gambalain at patuloy na magtiwala na lamang kami sa iyo. Lord, i-bless niyo po ang God Mosaic Community Church, ang Body of Christ. Pagpalain niyo kaming lahat, maging sa mga bahay, sa mga tahanang nakikinig ngayon. Bless niyo po silang lahat. Bless niyo po kaming lahat. At hayaan po niyo ang mga aral na aming napapakinggan. Ito ay magsilbing kalakasan ng bawat isa sa amin. Naniniwala kami na ikaw ang aming Diyos. Na naglilingkurang Diyos. Ikaw ay isang Diyos na matapat at ikaw ay isang Diyos na makapangyarihan. At kaya mong pigilan ang anumang bagay na ikasasama ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po kaming lahat at sama-sama naming ipagdiwang, Panginoon, ang iyong kabutihan sa bawat yugto ng iyong iglesia, ng aming mga buhay, ng aming pamilya, maging ng aming bayan, ng aming bansa. Sa iyong kamay, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito at ito po ang aming idinadalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Thank you po sa inyo at magandang tanghali po sa inyong lahat. God bless. Yan, praise God. Salamat po sa ating mahal na pastor sa mensahe ng ating Panginoon. Fear or not to fear? Saan tayo doon? Not to fear, of course, di ba? Kaya tayo po ay dadako naman po sa ating pagbibigay. Dapat wag din po tayong matakot magbigay. Sa kabila ng ating sitwasyon sa buhay, alam natin sa ating pagbibigay, may mga bagay na tayo pong natatanggap mula sa Panginoon. Katulad po ng ating, gusto ko lamang po kayo encourage dito sa Acts chapter 20 verse 35. Ang kausap po ni Paul dito ay mga elders ng taga-Efeso. At ito po yung farewell niya sa taga-Efeso. Ang sabi niya ho sa kanila, sa verse 35, sabi niya, "In every way, I've shown you that by laboring like this, it is necessary to help the weak and to keep in mind the word of the Lord Jesus, for He said, it is more blessed to give than to receive." Yan. Talagang sabi niya dito, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Alam ho natin, ang giving ay nagsimula po ito nung ang ating Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Amen. At alam ho natin, in return, ito po ay act of worship ho natin. Ito po ay act of obedience natin sa ating Diyos. Kaya meron pa po tayong nakukuha rito na katulad ho nito, giving enable us to receive more blessing. Katulad nga po ng, alimbawa, binigyan ho tayo ng isang mangkok o bowl ng lugaw. Di ba, alam natin yung lugaw ay essential ito. Dahil ito ay pagkain. Pag binigyan ka ng isang mangkok, tatanggapin mo ito ng dalawang kamay mo dahil ayaw mong matapon. Di ba? Dalawang kamay mo. Pag hawak-hawak mo yan, hindi ka na makakatanggap pa ng ibang pagkain. Di ba? Kasi mayroon ka ng hawak eh. So, anong dapat mong gawin? Kailangan mong ibigay o i-share ito. For you to be able na makakatanggap ng ibang pagkain. Kaya makita ho natin yung principle na kung ikaw ay nagbibigay, nawawalan ka, pero nagiging open ka, nagiging empty ka para sa ibang pagpapala ng Diyos. Pangalawa po, giving enables us to receive joy. Amen. Katulad po sa mga nalulungkot. Kung ikaw ay nalulungkot, ito palang pagbibigay isang kaparaanan para ikaw ay matanggap mo yung joy.
Kasi yung joy na nagmumula sa Panginoon, ito po ay priceless. Hindi po kayang bilhin ng pera. Amen? Pero pag nakita mo yung principle ng pagbibigay, ang Diyos po ang nagbibigay sa iyo ng joy, kagalakan. Sapagkat halimbawa po, katulad nitong pandemic, pero andun yung pag-obey mo na magbigay sa Panginoon. Nakikita mo may pangangailangan ng iglesia ng Panginoon. Excuse me. Nakikita mo yung needs ng iglesia. Tumutugon ka doon sa Malakay 3:10 ng sabi ng Panginoon para meron magamit sa pangangailangan ng aking tahanan, di ba? Kung ikaw ay nakikita mo, pag mag-isip ka practically, ay meron akong pangangailangan, bakit pa ako magbibigay? E di mawawalan ako. Pandemic ngayon. Pero pag ganun ang prinsipyo mo, na nakikita mo yung pangangailangan ng iglesia at gusto mong maging kabahagi ka para magkaroon ng iglesia, yung pangangailangan mo, ang Diyos ang magbibigay sa'yo. Amen? Kaya salamat sa Panginoon dahil meron tayong mga pagkakataon na magbigay pa rin. Amen? Kaya tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay humingi sa Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit at kinikilala namin na kayo ang Diyos ng kaparaanan. Kayo ang gumagawa ng mga kaparaanan, ng mga pintuan, ng mga biyaya. Kaya sa oras na ito, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, bawat mga kapatid kong ito. Buksan mo ang mga pintuan para sa trabaho, para sa kanila. Buksan mo ang mga pintuan para sa kanilang mga negosyo, Panginoon. At patuloy, O Diyos, buksan mo ang bawat puso namin na makita ang kahalagahan ng pagbibigay katulad ng pagbibigay mo ng iyong buktong na anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Praise God. Dadako po tayo dun sa 2 ways of giving. Alam ko po na bumabalik na naman po tayo ulit sa ganong kaparaanan. Meron po tayong through banking. Nandyan po sa ating mga screen yung ating bank account. At para maiwasan din po yung ating kontakan sa bawat isa, pwede po natin ihulog ito sa ating bank. And then yung pangalawa po is yung collection through at sa ating Pastora Grace. Kontakin din po natin siya. Nandyan po sa ang kanyang number sa ating screen. Maraming salamat po at sa Diyos po ang papuri. Praise. Ayan, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa sa umagang ito. Ayan, inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay patuloy po tayong makijoin, makilahok po sa ating gawain virtually. Ayan po sa ating pong mga live streamings. Meron po tayong Bible study every Tuesday, meron din pong Thursday and Saturday every 4 p.m. po iyon. Meron po tayong midweek service every 7:30 p.m. Meron din po tayong morning prayer at 6 a.m. ng Saturday. At ang ating pong gawain ng Sunday morning is 9:30 a.m. Maraming salamat po sa pakikiisa mga kapatid. Purihin po natin ang Diyos and God bless us all. Ayan, praise God, purihin ang Diyos at pag minsan pa, awitan natin ang kabutihan ng Diyos at selyuhan po natin ang katagumpayan ng gawain ng Panginoon sa umagang ito. Diyos na tapat, di nagbabago. Diyos na banal, walang katulad. Diyos na mabuti, walang itinatangi. Nag-iisang Diyos, Panginoon at Hari. Mga papuri ng pusong nagpapasalamat.
kapurihan at kalwalhatian. To God be the glory. God bless us all.